May kasalanan tayo sa mga kapitbahay, mga puting damit. Try na rin to. Di pa rin tayo guys. Boogie or rope. Sama na rin natin. Ay, si isda. Pag tinikman daw, aasim ang kamatis. Ah! Ayoko rin daw. Ayan. Good morning, Papa. Sorry. Napuyat ka din. Good morning. Good morning sa inyo. Gusto nyo ba yun? Yung pak na pak tayo. Bugs na bugs ang ating make-up for today. Kahit nasa bahay lang. Dahil 3 hours lang ang tulong ng tita nyo. O, diba? 3 hours. Ganyan talaga ang epekto sa akin ng kape na parang hindi super napagod yung katawan ko. Yung nagising lang, yung kumbaga yung brain cells ko, gising na gising. Pero dati nagpapalpitate pa talaga. Pero itong kape na ito, kahapon pa to guys, inulit ko lang. Ayan. Yan o. Kahapon pa to. Maitim pa rin siya. So, good luck sa atin. Kailangan magising. Parang 4? Hindi pa ako tulog. Alam mo yung gumagawa na ako ng breathing exercises, ayaw. Pero alam mo yung nasa isip ko din kasi na nagkape ako, ganon. So, yun ang epektus. At yan, para hindi latang medyo puyat tayo. O diba, pak na pak with matching jewelry. Pero ito totoo, guys. Antok na ako. Gusto ko talaga ang aking look for today. Para kung maraming negosyo na kailangang bisitahin ngayon. Ay, hindi ako mukhang puyat. Kahit wala akong makita dahil wala yung salamin ko. Pero in short, kailangan ko lang ng another kape. Leftover kape. Dahil ako'y lobat na guys. Mga puting damit. Yan, check muna natin. So usually, binababad ko muna to at least 1 hour or 2 hours bago ko ilagay dito. Pero dahil tanghali na, ilalagay ko na rin yung pangbabad kong powder doon. Kasi tinignan ko naman, wala namang super mancha. So, good job ngayon ng ating mayor. Siya usually yung may mancha. Kasi mahilig siya magsuot ng white. Tapos pag kumakain siya, may drop ng gravy, ganyan. O kaya ng inumin niya, ng juice. Malit lang naman. Tsaka madali lang naman remedyohan. Pero, kunyari yung mga ganito na kakabili ko lang sa kanya. Yan, chinecheck ko talaga kasi maganda pa rin yung parang kada suot mo bago. Yan na ba? Yan, wala na. Yes, Baba, are you checking if it's empty? Ayan, vanish. Ito yung ating pangbabad para puting-puting kumikinang, gano'n. Meron pang isa yung SARD, S-A-R-D. So ubos na. Pwede din to. Kasi ito pwede to guys sa decolor. Kunyari nagkamansya yung decolor. Sa atin parang, ano ba yun? Zone Rocks? Meron na bang ibang brand ngayon? Pero yun, dito naman ito yung tawag nila. Vanish. O, diba? Pati yung Domex. Alam ko Domex talaga yun. Nakita ko lang kasi kanina nagtapon ako. Pero dito, ang pangalan niya, Domestos. Ito, wala pa atang, di ko sure. Pero comment down below kung meron ng powder na pang tanggal ng mancha sa atin. Meron na yan. Ayun naman. Lagyan natin ng konting powder. Hypoallergenic naman tong powder na yan. So, hindi mayor. Tapos gusto ko kahit papano may konting amoy. So, siguro lang. Yan. Kalahati lang.
ng laundry sheets. Yan lang. Hindi ko nalalagyan ng downy. Para hindi na mabahing si Mayor. So, ay. Ngayon naman, tayo ay magtatanggal ng mga tuyo ng damit. O, di ba natuyo? Kahit na winter, mahangin kasi dito. Tapos, tinanggalan ko na ng ipit yung mga tuyo na. Para, ayan. Gusto nyo ba yan, guys? Sinasama ko kayo kahit saan. Ay. Parang nasa Pinas lang. Tapos ito, lagay ko dito. Pinag-iisipan ko pa kung magluluto ako ngayon o hindi. Kasi balak kong may lulutuin ngayon, balak ko magluto ng isda. Kasi may isda pa dyan. So dito lulutuin yan kasi dito prito. Ganon. Mas masarap magluto dito sa labas. Ang kaso, may mga hindi natuyo na damit. So pinag-iisipan ko kung ilagay ko to sa, ano, ang tawag dito? Ilagay ko ba to sa garahe? Or, bukas na lang tayo magluto. Ano pa bang gusto kong lutuin? Para kasi gusto kong mag-isda. Baka kasi sabihin nila naman magbubukas ako ng tuna. Yun ang favorite ko eh. Isda. Para magpaturo ako kay Mother Hen ng ano, paano magluto ng sarsyado. Sarsyadong isda. Kasi piniprito pa yun eh. Tapos may mga itlog yan para maubos lahat ng itlog bago kami mag-grocery. Pero hindi ko pa sure. Umuulan na naman. Parang sarap kasing kumain ng isda lalo na pag umuulan na ganyan. Ay, may ampalaya pala dyan. Hindi ko na alam. Ampalaya o fish da. Basta, matutupin mo na miss. Buti na lang ready tayo. Lalabas si Ron. Pupunta siya sa post office. So, sasabay na rin ako. Kasi dun sa exam, kailangan, parang titignan nila yung letter of appointment mo. Pwede naman sa phone. Walang problema yon. Pero dahil nakabihis na rin tayo, magpa-print na rin tayo. Buti na lang talaga. O, diba? Hindi na siya naghintay. Ito ang mabilis niyang paghihintay sa akin. Nagsuot lang ng sapatos, yun na agad. Pero parang may airport tayo dyan. Pero, okay lang yan. Basta wag niyang gagasgasan ang ating sakyan. Ang tagal ko nung hindi nagda-drive, guys. Siguro more than 1 month na. So, dapat one of these days, labas tayo. Sama natin si Mother Hen. Para din makalibot si Mother Hen. Ganyan. Pag mga ganito kasing, siya? Yung mga ganito kasing simple errands, hindi sumasama si Mother Hen. Kasi nga naman, parang mapapagod lang siya. Grocery, ganyan. At, ayun, kasama niya si Dozer. Isa ngayon, nagtatahi siya dun sa, kwarto niya. Masaya na siya dun, guys. Ganun talaga si Mother Hen. Pero pag, may view, ayun. Naman, makakalibot tayo. Ang pangit lang kasi nung panahon so far. At ang pangit naman kung mauulanan siya. Baka magkasakit lang. Kaya hindi rin tayo nagkaka-drive. Yan. Bahay na tayo, guys. Pagoda. Hindi ko alam paano ko yun kinaya sa aking 20s era na halos araw-araw ganito. Yung parang okay na ako 6 hours ang tulog or 3 to 6 hours. Ngayon na isang beses lang na 3 hours yung tulog ko. Babagsak na yung mata ko. Pero buti nag-coffee naman ng konti kanina. So, nagpa-print pala tayo kanina sa library. Hindi ko kasi alam kung pwedeng mag-vlog doon. Pero may mga, yung kanina, pinakita ko naman ng very, very slight. So, meron din silang pa-laptop. So, may mga free to use computers. Meron ding mga laptop
na pwedeng gamitin. Hindi ko na napakita yung parang dispenser niya. Hindi ko na napakita yung parang dispenser ng mga laptop. Para siyang locker box na basta ang hirap i-describe. Pero yun, anyone is free to use it basta magpa-member lang. So, meron akong New South Wales library card. In-order ko yun online. Free din yun. Pero dahil nga probinsya tayo, meron silang card na sa kanila lang. So, nakuha ko naman yung card instantly. O, diba? Kaya, nakaka-amaze lang. Kasi, alam niyo, kahit na probinsya dito, may mga ganun silang features sa library nila. So, sana all talaga. I mean, masaya ako. Pero, alam mo yun, sana sa atin din, sa mga probinsya, or maybe ganun na sa iba. Hopefully. Pero, ayan. Ito yung nakuha kong libro or nahiram. So, meron silang 3 weeks to borrow this one. So, andito din yung due date. I mean, sana, hindi ko nawala. Asan na siya? Oh my goodness. Ito. Ba? Ayan. So, 11th of August. Sakto birthday ni Mother Hen. Kailangan ibalik ko na before noon. Hindi ko alam magkano yung bayad, pero yan, bibigyan ka din nila ng brochure, which is really great. So, meron silang laptops for use within library by members, free Wi-Fi, self-serve kiosk, printing, photocopy, laminating. Meron pa silang home delivery services. Diba? Ang saya. Tapos may mga rooms doon na pwede mong i-book free of charge. Meron ding with charge. Hindi ko alam, parang may mga features yung ibang room na yun. Hindi ko lang sure. Kasi yung names nila parang native Australian or aboriginal yung word. So, search ko yun pag may time. Pero yan, happy dito. Although, ginugroom ko na si Dozer, pero alam niyo yung pag-i-style, talagang step by step, pinapakita. Like, magaling lang. So, habang nandun ako, hiniram ko na. At after nun naman, dahil marami pa dang time, gusto ko tong stand nyo ngayon. Hulaan nyo kung ano yan. So, di ba, naiikot-ikot ko. Oh, yung spice rack ito, guys. Oh, new hack. Gusto ko yan. Anyway, ito ang ating pinamili. Yung mga usual na nating pinamili. So, hindi ko na papakita most of it. Papakita ko na lang siguro yung mga itatry natin. So, ito. Itatry natin itong thin crust Angus beef pizza nila. Itong dalawa lagi na natin yung binibili from Aldi. Aldi ito lahat. Hindi pa kami pumuntang Coast. Tapos ito, ayan. Ay, hindi ko na-vlog yun, pero naka-bake na ako ng ganito. Pero pag madalian, ayan. Of course, as a sweet tooth tita, why not chocolate? At ubos na ang ating rosemary. So, i-restock natin siya. Here, wala. Same. Pero, first time ko itong kinuha sa ice cream section nila. Itong chocolate ice cream. Ano pa ba? And, ito. Masarap to, guys. Mas bet ko to kaysa sa Spam. Itong sa Aldi. Kasi maanghang-anghang siya. So, bumili ako niyan. And again, itong bag na ito, puro lang to tuna. Tapos ito, ayan o. Ang hirap talagang mag-grocery nang hindi pa nagme-meal or hindi pa kumakain. Kaya ang tip ko talaga bago kayo mag-grocery, kumain. Kasi, diba, ang dami kong biniling matatamis. Alam ko ito, classic, siya, Aussie dessert. Snowball yung tawag. Marshmallow na nakabalot ng chocolate. I think yun lang. Mga usual na to. Tapos itong banana chips na gusto ko. Ayan. Hindi siya kalasa ng atin. Yung atin kasi medyo malambot na mapayat. Ito kasi mataba siya. Tapos, medyo matigas or crunchy. Pero, masarap naman. Hindi siya ganun matamis. And yun lang talaga, guys. Dahil itong mga to, puro same yung corn, yung mga ganyan. So, ang gagawin ko dito ay, of course, kailangan na natin silang i-tidy up. Ayan, guys. Akala ko tapos na, pero maganda na rin na nakatayo ako kasi feeling ko the moment na umupo ako or mag-relax, talagang makakatulog ako. So, hindi ko pa pala nasampay ang ating puti. So, kita nyo dito sa aking
right side ay, ayan, andito ang mga nasa likod, yung mga hindi pa natuyo. Ayan, nilipat ko dito kasi magluluto na tayo mamaya. Ayan, ng isda. Fish da, kaya sa labas tayo. Ayan, sana nakikita nyo me. Pero, ayan, ganito lang ang ating buhay sa Australia. Nasasabaw na ako, guys. Hindi ko na alam anong sasabihin ko. Yung ganong feeling. Di pa rin tayo tapos, guys. May nakita ako, may nag-iisa pa dito melona or melon milk. Ayan. Baka pupunta tayo sa Costco this coming days. So, ilalagay ko na to doon sa fridge sa labas. Sige, samahan niyo ko. Ayan, lagyan natin ito. Ang ating outdoor fridge. Kung naalala nyo yung fridge sa sa Gold Coast, nag-evap siya pagkalipat namin dito. Parang nagustuhan namin na maganda palang may fridge dito sa labas for the drinks. Kasi may TV dito pag nagvi-video kay ganyan, yung mga ganito, yung naman, puro non-alcoholic drinks tong mga to. Lalo na pag summer, maganda tumambay dito. Fresh ang simoy ng hangin. At maganda din na meron tayong pang mga pampalamig. And mahilig si Ron na uminom yan. Lagi siyang may drinks. Lalo na pag dinner. Kami ni Mother Hen, minsan mas gusto namin tubig lang. So, yun. Pero mas maganda kasi tingnan sa ating fridge na may mga laman. So, lagyan na natin to kung magpapabukas siya. Ayun. Itong drink na ito, guys, yung pa to, Feb this year. So, 5 months na siya dyan. Akala ko kakailanganin kasi nga malayo na kami sa port ng Brisbane. Tapos doon yung cruise. Sabi ko pa uwi, baka kailangan ko talagang super gising, ganun. Baka wala nang time mag-coffee, ganun. So, dinala ko siya. Ending, hindi ko rin nainom. Nandyan pa rin siya. By box kasi so ilan to? 7 pa yung nandito. Na ganyan. Yan. Yan ang ating 1 box. Nandiyan na siya. Meron ditong hindi nag-iilaw, guys. Huwag mong hawag mo Ang ating TikTok. yan ang ating Brown lang. chief chef. Ang nagbibigay sa atin ng instruction. At, ayan, siya na yung nag-prepare ng ating mga tayo ang tagagisa. Ayan. Good evening, guys. Ayan, inuumpisahan na natin. Kailangan pala nakaupo ako para makita nyo ako. Ayan. Ito muna natin ang fish duck. Ayan. Ang laki ng niya, oh. Diba? Ang laki ng buhi. Or wow yung tawag dito.
Where did you find that? That's your mother. Where did you find that? In the garage. There's one full box in the garage. When was it? In the garage. Under the thing. I'll have a look at the empty last. Good. Nagulat siya merong bagong mga melon milk dyan kasi usually siya ang nagre-refill. Kala niya ubos na. Guess what? May nahanap tayo. Alam niyo guys, may kasalanan tayo sa mga kapitbahay. Sabi kasi ni mother, pwede pa itong used oil dahil isda naman dati bago itapon. Ang dami kasi. Tapos, pa siya, hindi siya dark. Kaso, pinagprituhan pala ito ng tuyo. So, nangangamoy tuyo dito. Si Ron, medyo alangan na kung kakainin niya to. Pero, sana mawala yung amoy. Kalahating na lang. Ano nangyari? Kalahating ulo na lang. Tapos, magigisa na tayo. Guys, kinakain ko tong bugi or roe ng, kasing isda to may? Sea mullet. Yan, Australian sea mullet. Ang sarap. Yung iba kasing ganito, inihaw namin. Mas masarap para siyang prito yung bugi. Ganon. May mga itlog na ata talaga. Ganyan siya, pag bagong luto. Brown na brown yung labas. Kain. Nabi ko isa. May isa pa dito. Wow. Ayaw niya. Bugi-bugi ganyan. Ihaw lang. Ihaw fillet. Sorry na guys. Sorry guys, hindi makikita ang aking pagmumukha. Hindi kasya. Para makita nyo ang ating niluluto. Gisa-gisa lang naman to. Dali. Lagay natin ang bawang. Sama na rin natin yung katas. May tubig eh. May tubig dyan. Ay, hindi pa rin kita. Pero, ayan. Yan. Ang bango-bango. Bawang, sibuyas. Para lang tayo nagka-camping ulit. Sa medium to high heat para bumango siya agad. Mag-aalas 6 na pala. Yan. Halo-halo lang siguro 1 to 2 minutes pag malambot at umaamoy na. Lagay na rin daw ang kamatis. Sabi ni chef. Ayan. Kailan lalagyan ng sabaw? Takpan daw muna. Pag creamy na or pag ang tawag dito mushy na ang ating mga kamatis, lagyan ng sabaw. Huwag daw buksan guys. Change location guys. Naubusan kami ng butane.
At ayaw na namin kumuha sa shed. Tapos, tikman ko na. Ah, okay. Dali, kuha tayo ng ano. Wala pa tong lasa kasi ano eh. Wala pang lasa ito. Oo, mga timpla mo eh. Ah. Manguhuli pala dito eh. Okay. Hulihin daw natin. Okay. Matabang. Lagyan ko ng patis. Ano to guys, yung Thai patis. Tiparos. Tiparos ata yung ano, brand niya. Ako na dyan. Ako na ba? Ako na mag-ano dyan. Akala ko mag-reels kayo. Mamaya na, di ba nga ako? Lagay na daw natin ng fish da. Tikman ko lang one last time. Matabang talaga, me. Lagay mo muna yung isda. Ah, lagay ko na daw yung isda. Yung mga pinirito natin. Boosh. Parang ihiwalay na lang tong bugi. Mas masarap siyang malutong. Ay, tiis da. Mustik na mahulog. Yan. Tapos, patis ulit. Hindi na, pwede na to. Pakuluin lang natin hanggang makuha natin timpla. Nasa sa inyo anong gusto nyo ano, asin or patis. Pagkulo yan, eh. Ano, pag tinikman mo kasi aasin yung kamatis eh. Pag tinikman daw, aasim ang kamatis. Ba? Hindi ko alam paano yun mangyayari. Ay. Ay, hindi, ano, secret pala yun ni Mother Hen. Huwag na. Huwag natin tikman. Hayaan lang natin dyan. Bakita ko sa inyo pag, ano na, nalagay na natin yung, ito yung itlog. Mga 2 to 3 eggs. Ayan. Madami daw akong sabaw nilagay. Mahilig kasi ako sa sabaw. Baka masunog yung camera. Iganon ko eh. Ha? Iganon ko. Hindi na, pwede na yun. Oo. Lagay na daw natin ang itlog. Ayan. Yung pala, pag nilagay na yung isda, lumalasa. Nandun yung lasa ng isda. Hahaluin, hindi. Oo, para umano yung sabaw. Lumangkot. Patayin mo na. Patayin na, tapos haluin. Ganun Patayin mo na, guys. para hindi magbuo-buo yung ito. Ganyan, madating ang ganyan. Tapos, i-ano natin to. I-boosh. Ayan. Uy, parang bangus. Oh. Diba? Salamat ko tuloy sa abang bangos. Tikman mo ulit. Tikman ulit. Ano na? Yan. Okay na. Kaya na. Perfect na guys. Pakita ko sa inyo. With the direction of Mother Hen. Yan ang ating sarajado. Ayan, 2 itlog daw nilagay natin. Ayan. Kain na tayo. Okay, okay. Ay, pipicturean ba niyo ba? Oh, dali. Iganon mo. Ano pala yun, video? Dami sa bag. Oh, Malapot kuha yan. na tayo. Are you okay with the bones? Should be a lot. Ito na lang ulo. Okay. Kain tayo.
tayo. How is it? It's good. You want me to do it? Here. Init ng kanin. Yup. Ang sarap ng mata. Mata? Ayan, tsaka yung muta. Muta ba yun o eye bags? Yung paligid ng ano, mata. Ano kung tayo ng tinik? Tissue dog. Kasi nakakasip-sip to, no? Ganda ng design. Sarap sabaw. Sarap, guys. Want more fish? Sarap, maasim-asim. Kasi yung kamatis. Yung iba, lagyan nila ng kunting sugar. Hmm? Asim-asim daw. Gusto ko ganyan, maasim-asim. Dahil sa kamatis. Sarap. Ayan na ang aking bare face. Diba? Konti na lang, guys, pipikit na ako. Pero naalala ko, hindi pa pala ako nag-update. So, ayan. Same pa rin ang aking gamit. Lahat on the way pa rin ang ating binili sa Yes Style. So, sabi kong ganyan, wala na talaga akong serum. Nagbe-breakout pa yung pagmumukha ko. So, ayoko maglagay ng mga cream. Yan o, yung Purito natin. Latak na lang. Tapos, ngayon, pagkatapos ko maghilamos, meron pa palang travel size sa banyo, di ba? I'm so happy. Buti na lang. Kasi, out of stock sila sa Yes Style. So, ibang serum yung aking in order. Pero okay na rin. Ano sila? Puro sila for sensitive skin. So, try ko yung mga yon. Pero yeah, ito. Hindi ako nag-breakout dito na bongga. Yung breakout ko naman na nakikita nyo, na pailan-ilan, ganyan. Ano na talaga yan? Sa hormones, whatever, or genes, ganyan na talaga siya. Ayan. Pero wala na talaga to. Tapos yung gusto ko sa Purito, yung ganito siya.
pwedeng, ma-refill. Lalo na ito dati, nakadalawa na akong ganito. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng malaki, tapos, nire-refill ko na lang yung travel size, pang travel. Pero, ayun, wala na talaga siyang laman. Yan, tak na siya. Time to say goodbye sa kanya. Buti na lang meron tayong travel size. Ayan. Siguro bukas tayo magwa 1 hour or sana maka 2 hours tayong pagre-review dahil na yun, the day after tomorrow na ang exam. At alam yun, habang nagre-review ako at binabasa yung mga reviewer, mga ganyan, tapos nagpa-practice test din ako. Parang talagang alam mo yun nasasaulo at mo na yung parang andun na yung feeling na becoming an Australian citizen, yung ganong feeling kasi never ko talagang inisip na dito kami for good. Parang ilang beses ko nang sinabi. Pero alam mo yun, ayoko rin naman maging hipokrito na ayaw pero nandito. Yung we should be happy where we are talaga. And yun, na-appreciate ko din kasi nga, kung titignan din, yes, I feel privileged din dahil darating na tayo na magiging citizen. Kasi bukod sa, although PR na ako dito, pero alam mo yung feeling na dahil nga hindi naman ako puti, I'm an Asian, so kada mag-a-apply ako, tatanungin nila, ano yung hawak mong visa? Yung puro ganun. Tapos send ka pa ng, alam mo yun, ng visa mo, ng VEVO mo, yung ganung feeling. So, maganda din na pag citizen na ako, wala nang ganung tanong. Kung tatanungin ako, ano mo, status mo sa Australia, yun, bibigay ko na lang yung passport. Yeah, I can't wait kasi less hassle sa pagta-travel. I'm not saying na mababa ang ating Pilipinas passport. Pwede kang, 'di ba? Ang dami nang travel vloggers na Pinoy at Pinay. Lang talaga, alam mo yun, yung mararamdaman mong privilege dahil hindi ko na kailangan mag-apply ng ibang mga visa or kung kailangan ko man parang online, ETA yung tawag, mga ganun-ganun na lang. If ever magta-travel sa malalayong lugar. So, yun. But then of course, kaya natagalan din kasi dapat, 4 years kang resident dito sa Australia, pero at least 1 year doon ay PR ka or permanent resident. Parang magto 2 years na ata, o magto 2 years na akong PR. Ngayon pa lang ako yung parang nakapag-decide talaga dahil nga nag-resign din ako. So may time ako yung i-lodge yung citizenship application kasi nga tatanungin din ano yung mga ilan yung entries na pasok dito kasi nga since 2017 ang dami kong in and out ako sa Australia, yung bumibisita pa lang ako, yung mga ganun. So medyo hassle siya. Kaya doon ko naisipan din na mag-apply na habang wala akong work. And yung passport, hindi ko sure kung kukunin ko siya agad. We'll see talaga kung pumasa. Hopefully, pumasa agad. Tapos, after nito, depende kasi yan, pag na-approve na, hihintayin mo pa rin yung day ng ceremony. So, yun. Depende talaga kung kukunin ko na yung passport ko this year. Kasi meron kaming cruise next year ni Mayor ni Ron na pupunta siya sa New Caledonia. Yung New Caledonia kasi parang part siya ng French Polynesia. Correct me if I'm wrong. Or French something. So, kailangan ko kumuha ng transit visa kung Philippine passport, which I don't mind. Pero naisip ko din, kung gagastos na ako
nakunin yung passport, i-update ko na lang yung info ko dun sa cruise. Hindi ko na kailangan gumawa ng ETA na yun. Hindi pala ETA, sorry guys. Sabaw na ako. Hindi na ako gagawa ng transit visa, yun kasi yung isa din na iniisip ko. Kaya, we'll see talaga. Depende kung matagal yung ceremony, hindi na ako kukuha. Siguro pag malapit na ma-expire. Alam mo yun. Hindi muna ako kuha ng passport kung late. Tsaka, yun din yung medyo atras, atras abante ako sa pag-apply ng citizenship. Kasi nga, yung Philippine passport ko, mag-expire pa siya sa 2029. So, meron pang sanang 3 years. Pero, once na Australian citizen ka na, yung loyalty mo, of course, ng citizenship, mapupunta na sa Australia. So, that means, yung current passport mo, or yung for example sa akin, yung Philippine passport ko, once na makuha ko na yung citizenship, parang hindi na siya valid. Kasi nga, Australian citizen na ako. Kung gusto ko, kumuha ng dual citizenship, another, process. Ganon siya. So, saka ko na yun iisipin. At hindi naman siya stressful. And, talagang kukuha ako ng dual citizenship. That's for sure. It's just a matter of when talaga itong mga timing na ito. Hindi naman ako na-stress. Or what? More on excitement. Kasi, yan lang. Excitement. More on excitement na dito sa exam na to. Kasi alam mo yun, parang ang tagal ko na kasing hindi nag-e-exam. Yung last kong exam, yung parang call center pa ako sa bank dito. So, ewan ko, medyo kasi gusto ko yung mga ganyan, yung mga exam. Hindi naman ako yung parang perfect or perfectionist. Gusto ko lang. Gusto ko lang sagutan. Siguro yung kinakabahan ko lang or yung tiny worry ko lang sa Thursday is kailangan gumising na maaga. So, kailangan ko talagang gumising na maaga dahil pag tayo ang na-late, hindi ako makakapag-exam. Ganun lang yan. And with that being said, kailangan ko na matulog, guys. Kikita nyo ba? Ang lalim na Dati yung bata ko, pag kulang ako sa tulog, eye bags talaga yan na, alam mo yun, yung dito, ganun. Ngayon, lumalalim siyang ganyan. So, sorry na agad guys. Ngayon ko lang nakita. Ilang minutes na pala akong nagdadadada. Hindi ko na malayan. Oo. Ang daldal ko. Pero, yun. Of course, malalaman nyo naman ang mga sa susunod na mga araw. Anong mangyayari? Pinag-iisipan ko din pala guys. Ang dami kong chika. Pinag-iisipan ko din pala na dahil patapos na ako mag-edit ng mga 2023 vlogs, baka ilagay ko yung first 30 days nitong daily vlogs after ng 2023 bago ang 2024 vlogs. So, yun isa din sa pinag-iisipan ko, day 21 pa naman tayo. So, meron pa akong 9 days para i-finalize. But so far nag-i-enjoy ako dito sa ating daily vlogs dahil alam mo yun, dati kasi sabi ko, yung nauubusan ako ng idea, yung sabi ko, anong ginagawa ng mga yun? Ang dami nilang vlog, yung parang ang dami nilang ginagawa and all. Ako wala akong ginagawaan. Tapos ngayon, yung parang, dahil dun sa life update ko, tapos sabi ko, sige, daily vlog, ganyan, tignan lang natin anong gagawin ko. Tapos na-realize ko, ito pala yung ginagawa ko araw-araw. So, yun, sinasama ko kayo sa mga ginagawa ko talaga. Araw-araw! And, okay, matutulog na ako. Kailangan ko talaga matulog. Sana makatulog na mag-iinom ako ng magnesium para maganda ang ating tulog. Babalitaan ko kayo bukas. Okay, guys? Sorry na agad. Ang daldal ko. Yun lang. And, sana nag-enjoy kayo sa ating munting Tuesday daily vlog. Ano ba to? Tuesday. So, yun guys. And if ever may nanonood dito, whatever you're facing right now, it will just pass. Ganyan lang ang buhay, okay? So,
makikita pa kita bukas. So, good night sa inyo and see you bukas.